Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 571 hanggang 600. Kabanata 571 Mr. Thornycroft sa lungguhit isa. Sino ang tinatawag mo? Hindi na napigilan ni Benson Dragon ang kanyang galit at biglang tumayo, hinampas ang kanyang kamay sa mesa. Ano ba ang kaguluhan? Si Mr. Thornycroft mismo ang nagsabi nito, sasalungat ka rin ba sa sinabi niya? Mahinahong sinabi ni Julius Reed, Mr. Thornycroft, mukhang maliit lang ang kakayahan ng empleyado mo pero ang init ng ulo. Sa tingin ko, mahirap siyang pamahalaan. Nagbibiro si Mr. Reed. Pilit ng ngiti ang sinabi ni Fabian Percival, napaka-capable naman ni Benson. Nung nasa abroad siya, lahat ng business ko pinamahalaan niya. Pero, kung tutuusin, bata pa siya, baka sumabog ang init ng ulo niya, wag mo munang isapuso. Pagkasabi noon ay tinignan niya ng makahulugan si Benson Dragon, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo sa kotse? Tama ang sinabi ni Mr. Reed. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Sa huli, lahat ay namamatay, at sa aking edad, wala na akong pakialam. Oo, Mr. Thornycroft, ito ang pinakanakakabigo na araw sa 20 kakaibang taon ng buhay ni Benson Dragon. Nagsisi siya na bumalik sa Gonzales City, gayunpaman, excited din siya. Ngayon, ang naiisip lang ni Benson Dragon ay kung paano patayin si Julius Reed. Kailangan niyang ilabas ang galit na ito. Anong meron? Isang family dinner. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa likod. Tama iyan, at ano ang tungkol dito? Naiinis na tumingin si Julius Reed sa isang husky na lalaki at sinabing, kakain kami, ano sa iyo? Tawa ng tawa ang lalaki at sinabi sa kanyang mga empleyado sa likod niya, nakikita mo yan. May lakas ng loob ang batang ito. Hehe, hindi niya alam ang reputasyon mo. Kung alam niya, naiinis siya sa takot. Nakita ko na ang type niya dati. Kahit gaano pa siya kangas ngayon, sa isang iglap luluhod siya at makikiusap. Boss, ano ang dapat nating gawin? Ang mga empleyado sa likod ng lalaki ay lahat ay may masamang ngiti sa kanilang mga mukha, namumula sa hitsura ng kamakailang pag-inom, at malinaw na lahat ay lasing. Anak, nakikita kong may kasama kang magandang babae, bahala na kung hihiramin ko siya ng inumin. Ang lalaki ay pasuray-suray na lumapit kay Julius Reed, hiniram ko lang siya para sa isang inumin, ipinapangako ko na wala akong gagawin. Eksakto, para lang tayo, oh no, I mean just for a drink. Bilisan mo, baka maghirap ang mga kapatid dito. Hindi mo talaga alam ang kapangyarihan ng pamilya Cook, no? Hindi ka pa rin nangangahas na ibigay ang babaeng kinagigiliwan ni Young Master Bran Cook. Naghiyawan ang mga tao sa gilid nila, walang tigil na tumatawa. Pamilya ng Cook ng Gonzales City. Bran Cook. Saglit na nag-isip si Fabian Percival, maayos na ang takbo ng pamilyang Cook ngayon, at talagang napakamayabang ni Bran Cook. Naglakas loob pa nga siyang pukawin si Itay Huntington ng ganito. Nang umalis siya sa Gonzales City, ang pamilyang Cook ay isang pangalawang tier na pamilya lamang. Noon, si Itay Huntington ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagbangon. Ngayon, napakaraming taon na ang lumipas, at ang pundasyon ni Itay Huntington ay naging mas matatag. Paano nga ba maglakas loob ang binata ng pamilya Cook na manligaw sa byuda ng Gonzales City? Magwala. Ako si Itay Huntington, mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan. Sabi ni Itay Huntington na may matigas na mukha. Ang balo ng Gonzales City. Akala ko isa kang kagandahan mula sa isang malaking pamilya. Si Lucan Davenport, who was posing as Bran Cook, said with a big laugh, matagal na kitang gustong matulog, kaya lang hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon. Gusto ko talagang makita kung ano talaga ang lasa ng babaeng ito, na engkantado sa buong Gonzales City. Gawin ang utos ng amo. Ano pa rin ang magagawa ni Itay Huntington?
Sa sandaling bumalik si Lord Thornycroft sa Gonzales City, lahat kayo ay nasa daan patungo sa kamatayan. Ikaw, babae, sa tingin mo kaya mo pa ring kumilos ng mataas at makapangyarihan. Sa bukas, haharapin ka na ni Lord Thornycroft. Dirdiretsong naglakad ang mga lalaking ito, sinusubukang buhatin si Itay Huntington. Tumigil ka. Tumayo si Julius Reed, tinitingnan ang mga tulisan sa kanyang harapan, at malamig na sinabi, itong Lord Thornycroft, na sinasabi mo, sino siya? Fabian Percival, Lord Thornycroft. Ang dating big boss ng Gonzales City, kumusta? Problema mo yan, anak. Si Lucan Davenport, na ngayon ay nagbabalat kayo bilang brand cook, ay nagsalita ng mayabang. Nandito si Lord Thornycroft sa hapag, dapat bulag ka para hindi makakita. Ang lakas ng loob mong makipaglokohan sa bisita ni Lord Thornycroft. Itinuro ni Julius Reed si Fabian Percival sa kabila ng mesa at ngumuso. Sino ang nagsabi sa iyo na gusto ni Lord Thornycroft na linisin si Miss Huntington? Sabihin ko sa iyo, mamamatay lang ang sino mang maglakas loob na saktan si Miss Huntington. Malas din ang iyong Cook family. O talaga, totoo ba iyon o mali? Lumipat ang mga mata ni Lucan Davenport habang nagsasalita, kung maglakas loob kang gamitin sa maling paraan ang pangalan ni Lord Thornycroft, babaliin ko muna ang mga paa mo ngayon. Kung gayon, tanungin mo ang iyong sarili. Itinuro ni Julius Reed si Fabian Percival, Lord Thornycroft, mangyaring sumaksi. Talagang hindi makikilala ng mga idiot na ito ang isang dakilang tao kapag nakakita sila ng isa. Ikaw, si Lord Thornycroft. Agad na napalingon silang lahat kay Fabian Percival, puno ng pagdududa ang kanilang mga mata. Hindi kami, at hindi kami mangangahas na walang ingat na kunin ang pangalan ni Lord Thornycroft. Kapatid na Reed, ikinalulungkot namin talaga. Malamig na tumikim si Benson Dragon, puno ng tagumpay ang kanyang mga mata. Sa katunayan, ang karma ay dumating sa ganitong oras. Ngunit hindi nagsalita si Fabian Percival, tahimik na iniinom ang tsaa sa kanyang mga kamay. Lord Thornycroft, say something. Lahat ng mga taong ito ay nakikinig sa iyo, halatang ikaw si Fabian Percival, bakit ayaw mong aminin? Biglang nabalisa si Julius Reed, siya talaga si Mr. Thornycroft. Sa tingin mo bata ako. Itinuro ni Lucan Davenport ang sarili niyang mukha, mabangis na nagsalita, bata, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Para talagang manggahas na magpanggap ng isang tao na gayahin si Lord Thornycroft, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kung sino man ang maglakas loob na gayahin si Lord Thornycroft, babaliin ko ang isang kamay niya. Halika rito. Boss, ano pong order nyo? Pinalibutan sila ng isang grupo ng mga empleyado na mukhang agresibo. Fabian Percival, matandang tanga, itigil mo na ang pagtanggi dito. Nag-aalalang sigaw ni Julius Reed. Gayunpaman, walang reaksyon si Fabian Percival, na para bang wala siyang narinig. Julius Reed, hindi ka ba kumikilos ng napakataas at makapangyarihan? Ngayon ay parang aso ka na. Walang pidyo na tawa si Benson Dragon, hindi na kayang maging mas masaya pa ang puso niya. Sa katunayan, mula nang mabalitaan nilang babalik si Fabian Percival, nagbago ang sitwasyon sa Gonzales City. Ito ay isang bagay na nahulaan na ni Fabian Percival habang nasa ibang bansa. Hanggat namatay si Itay Huntington, matatakot ang lahat, maliban kay Aaron Jackson, walang nangahas na hindi sumuko. Ang mga iniisip ng mga tao ng pamilya Cook ay nakumpirma na ngayon ang hula ni Fabian Percival. Una, ilayo mo ang babae. Kaagad na iminuwestra ang kanyang kamay, direktang kinuha ng ilang empleyado si Itay Huntington at nagsimulang bumaba. Bitawan mo ako. Ako si Itay Huntington, pagsisisihan mo ito. Fabian Percival, hindi mo ako tinutulungan kapag nahaharap ako sa kamatayan. Miss Huntington, pasensya na, wala na talaga kaming choice. Hindi napigilan ni Benson Dragon ang paglabas ng ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Mukhang hindi na niya kailangan pang kumilos, magdurusa ng husto ang dalawang ito. Bitawan mo ang babae ko. Si Julius Reed ay sumugod, sinusubukang iligtas si Itay Huntington. Itong lalaking ito, itago mo siya rito, gusto kong panoorin niya gamit ang sarili niyang mga mata habang natutuwa ako sa kanyang babae. Sumenya si Lucan Davenport, at hinawakan ng ilang empleyado si Julius Reed, pinababa ang dalawa. You,
Hindi rin masama ang babaeng ito, ngayon ko lang nalaman. Matapos makita si Elwood Thornycroft, pinagsalikop ni Lucan Davenport ang kanyang mga kamay, kumislap sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagnanasa, alisin mo siya. Maghintay ka. Tumayo si Benson Dragon, nakasimangot, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, mawawala ka kaagad. Naglakas loob ka bang makipag-usap sa boss namin ng ganyan? Tanong ng isang empleyado na nakakunot ang noo. Hey, itong Ginoo, si Mr. Fabian Percival. Naglakas loob ka pa rin kumilos. Bahagyang bumantong hininga si Benson Dragon, itinuro si Fabian Percival, puno ng pagmamataas ang kanyang mga mata. Sampal. Sinampal siya ni Lucan Davenport sa buong mukha, manggahas ka pang gayahin si Mr. Thornycroft. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 572, Hit Me sa Lungguhit Isa. Hindi kailanman pinangarap ni Benson Dragon na sa maliit na Gonzales City. Makakaranas siya ng 2 sampal sa loob ng 1 oras. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nagyayelo ang kanyang titig, halos mapisil ang mga salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hey, bahagyang bumantong hininga si Lucan Davenport, nakatingin sa kanyang mga kapatid sa likuran niya na may bakas ng panunuya. Guys, mukhang hindi nasisiyahan ang batang ito. Talaga bang hindi niya alam na malapit nang bumangon ang Koch family natin sa Gonzales City? Haha, boss, metal dimwit lang ito, dapat bang tulungan ka naming mga kapatid na turuan siya ng leksyon? You little brat, hindi mo man lang kilala si Bran Cook. Siguradong bulag ka. Kunin mo siya. Ang mga empleyado sa likod nila lahat ay nagpakita ng pagkasabik, nagkukuskos ng kanilang mga kamay, handa ng kumilos. Bran Cook. Dumilim ang mukha ni Benson Dragon, napakalamig ng tono niya. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad, o papatayin ko ang buong pamilya mo. Isang menor de edad na Koch family sa Gonzales City, sa tono ni Mr. Thornycroft kanina, alam niya na ang napakaliit na pamilya ay lubusang hindi pinapansin ni Mr. Thornycroft. Kaya, ang pagpuksa sa kanila ay magiging isang piraso ng cake. Hindi magtatagal para maging hari ng Gonzales City si Fabian Percival. At siya ang magiging pangalawang pinakamahalagang tao sa Gonzales City. Gusto mo, lumuhad ako. Nang marinig ang mga salita ni Benson Dragon, si Lucan Davenport ay humakbang pasulong sa malaking pagtataka, at itinuro ang kanyang sarili, at gusto mong patayin ang aking buong pamilya. Tama, maaari mong subukan at tingnan kung hindi ko magagawa. Isang mayabang na tingin ang bumungad sa mukha ni Benson Dragon. Sa katunayan, ito ay ang kamangmangan ng isang tao mula sa isang maliit na bayan saan napunta ang lahat ng kanilang mga kalokohan. Ngunit ngayon, gaano man sila nag-groveled, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Bata, tingnan mo kung ano ito. Inabot ni Lucan Davenport ang kanyang kamay, seryosong nagtatanong. Sumulyap si Benson Dragon at nakitang walang laman ang kamay ni Lucan, wala doon. Sinusubukan mo na naman akong lokohin. Sampal. Bago pa siya makapag-react, hinampos siya ni Lucan sa mukha, na binaligtad sa hapagkainan. Maging ang tasa ng tsaa sa kamay ni Fabian Percival ay natambak, natapon ang tsaa sa kanyang buong katawan. Hindi mo man lang kaya ang simpleng bagay na ito. Si Fabian Percival, na kinukuha ang panyo na dinaanan ni Elwood Thornycroft, ay nagsalita ng may pagkadismaya. Kung hindi man lang nila kayang harapin ang mga taong ito, paano nila siya tutulungang linisin ang kalat sa Gonzales City? Matapos tanggalin si Aaron Jackson, magtatagal ang muling pagsasaayos ng mga negosyo. Ito ay hindi isang bagay na kaya niyang hawakan ng mag-isa. Binata, kanina ay sabik kang makilala si Fabian Percival. Pagkatapos iligpit ang panyo, tumayo si Fabian Percival, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, at nakangiting lumapit kay Lucan. Ako si Fabian Percival. Ikaw si Fabian Percival. Si Lucan, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ay nagulat na nagsabi, kung gayon, bakit hindi ka nagsalita ng mas maaga? Kahit kailan hindi ko ito itinanggi, sabi ni Fabian Percival na may mahinang ngiti, tinapik si Lucan sa balikat. Maiintindihan naman ang pagiging mainitin ang ulo kapag bata ka pa, ngunit huwag masyadong kumilos ng walang ingat. Iminuwestre niya si Benson Dragon, ang ginoong ito ay ang aking kanang kamay, at nataman mo siya. Kailangan ko ng paghingi ng tawad,
At dapat ay taos-puso ito. Sa buong pag-uusap, nanatiling nangingibabaw ang tono ni Fabian Percival, na walang puwang para sa negosasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang mapamilit na karakter ay bumuo ng namumunong presensya na ito. Yung Itay Huntington, bulalas ni Lucan, hinampas ang hita, namutla ang mukha sa gulat, hindi ba ibig sabihin noon ay nasaktan ko lang ang isang kaibigan ni Mr. Thornycroft? Grabe ito, grabe talaga. Haha, tawa ng tawa si Fabian Percival na ikan-away ang kanyang kamay, ayos lang, hindi ko naman kaibigan ang mga iyon, kung tutuusin, baka maging kaaway ko sila. Ngayon, tinulungan mo ako. As long as nasa satisfy si Benson Dragon, I can pretend this never happened. You little rascal, natatakot ka na ngayon. Kanina lang mayabang mo akong sinaktan. Tagumpay na nilapitan ni Benson Dragon si Lucan, nagsasalita sa mapanuksong tono, ngayon lang, napakatapang mo at kahanga-hanga, hindi ba, Mr. Lucan? Ang pinaka-nagustuhan niya ay ang makita ang takot sa mukha ng isang tao nang malaman nila ang kanyang pagkatao. At yung mukhang panghihinayang. So kilala mo ba kung sino ako? Tinuro ni Lucan Davenport ang sariling ilong at nakangiting tanong. Hindi ba ikaw si Bran Cook? Kumunot ang noo ni Benson Dragon, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Paano ba naman kasi, parang wala siyang nakitang bakas ng takot sa mga mata ng iba. Hehe, sabi mo ikaw si Fabian Percival. Lumingon si Lucan Davenport at itinuro si Fabian Percival. Ang pangalan ba ni Mr. Thornycroft ay isang bagay na maaari mong tawagin? Sampilan ang sarili mong mukha. Galit na sigaw ng Wind Dragon. Talaga, ako si Fabian Percival, ngayon ko lang sinabi sa iyo, gusto ba niyang Master Cook na ulitin ko? Nagsalita si Fabian Percival sa hindi nasisiyahang tono, na halatang medyo galit. Kung ikaw si Fabian Percival, ako ang daddy ni Fabian Percival. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Lucan Davenport ay isang dagandong ng tawa ang sumabog mula sa kanyang likuran. Anak, tawagan mo agad ang aming Bran Cook na tetay. Hindi ka lumuluhod kapag nakikita mo ang sarili mong ama. Walang manners. Ang mga empleyadong ito ay nagdulot ng kaguluhan ng sunod-sunod. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tao mula sa ilang kalapit na mga mesa, na nagdadala ng kanilang mga inumin kay Lucan Davenport, Bran Cook. Ngayon lang namin napagtanto na ikaw ito, toast ako sa iyo, sir. Kapag tinulungan ni Bran Cook si Mr. Thornycroft, huwag kalimutang alagaan din kami. Tama, ang aming kasalukuyang mga interes ay dapat na protektahan ng Bran Cook, nagpapasalamat kami sa iyo ng maaga. Mamaya, para sa mga industriyang nilamon ni Aaron Jackson, hihilingin din namin kay Bran Cook na magbigay ng magandang salita para sa amin ni Mr. Thornycroft, para tulungan kaming mabawi ang mga ito. Kami ay magpapasalamat magpakailanman. Pagkasabi nito, inubos ng mga taong ito ang kanilang mga salamin. Huwag kang mag-alala, tiyak na ikaw ang una kong aalagaan pagdating ng panahon. Tumawa si Lucan Davenport habang kinukuha niya ang isang bank card pagkatapos ng isa, ibinabato ang mga ginto at mahahalagang bagay sa kanyang mga empleyado upang manatiling ligtas. Ito ay katawa-tawa. Si Mr. Thornycroft ay nasa harap mo, at hinahanap mo pa rin siya. Halos magalit si Benson Dragon sa loob, anong klaseng mga tanga ito? Naroon ang pangunahing lalaki, hindi ba nila nakikita? Huwag mag-alala, malayo ako sa Gonzales City sa loob ng maraming taon, at ang aking hitsura ay maaaring nakalimutan ng mga tao. Si Fabian Percival, gayunpaman, ay hindi nagalit, sa katunayan, medyo nasiyahan siya. Tila bago pa man siya nakabalik sa Gonzales City ay naunahan na siya ng kanyang reputasyon. Ang pag-uugali ng mga mangangalakal na ito ay nagbigay ng higit na kumpiyansa kay Fabian Percival. Pangalan ng lalaki, anino ng puno. Makalipas ang maraming taon, umalangaw-ngaw pa rin ang pangalang Fabian Percival sa buong Gonzales City. Sino ito? Ang mga mangangalakal ng Gonzales City ay pinalaki si Fabian Percival. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kalituhan. Ito ay, ipapakilala pa sana siya ni Benson Dragon ng buong pagmamalaki, ngunit sumabad si Lucan Davenport, ito ang anak ko, bagong ampon. Kalokohan. Ang pagsabog na ito ay direktang nagpagalit kay Benson Dragon. Whoosh! Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Lucan Davenport ay sumipa palabas,
ipinatong ang kanyang paa sa tiyan ni Benson Dragon. Ugh! Napaungol si Benson Dragon, napaluhod sa lupa sa sobrang sakit. Magaling! How dare he curse Brancook? Ayaw na ba niyang mabuhay? Brancook, kailangan mo ba ng aming tulong? Talagang hindi alam ng bata ang kanyang lugar. Ang mga mangangalakal ay sunod-sunod na nagsisigawan, ang bawat isa ay nagsisikap na pabor kay Lucan Davenport. Hindi na kailangan, ang pagharap sa ganitong uri ng basura ay isang trabaho para sa aking mga empleyado. Ngumisi si Lucan Davenport at ikan-away ang kanyang kamay, bugbugin mo siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 573, Crayon Shin-chan sa Lungguhit Isa. Narito si Mr. Thornycroft, hinahanap mo ba si kamatayan? Habang papalibutan at bugbugin ng mga taong iyon si Benson Dragon ng walang awa, tumayo si Elwood Thornycroft at hamarang sa kanilang daan. Siya ang inaanak ni Fabian Percival, isang batang babae na natagpuan sa ibang bansa maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng mga taon ng pag-aalaga, siya ay naging isa sa mga pinakakakayahang empleyado ni Fabian Percival. Ilang taon na ang nakalipas, ipinadala siya sa organisasyon ng pagsasanay ng Shadow Warrior at naging napakahusay, na nagsisilbing bodyguard sa paligid ng Fabian Percival. Chick, hindi ako pumapatol sa mga babae. Pero kung magpapalipas ka ng gabi sa akin, maaari kong isipin na palayain ang batang ito. Paano na? Hinawakan ni Lucan Davenport ang kanyang baba gamit ang isang kamay, nakatingin sa sexing figure ni Elwood Thornycroft na nakangiti. Ngayon si Elwood Thornycroft ay nakasuot ng itim na leather na damit, ang kanyang buhok ay nakatali lang, na nagbibigay ng vibe ng isang cool na diyosa. Ang sisiw na ito ay hindi masama, hindi mas masahol kaysa sa dati. Natatakot lang na hindi ito mahawakan ng amo, dapat ba siyang uminom ng alak ngayong gabi? Pagbibiro mo, anong tibay ng amo natin, baka mag-alala itong sisiw na ito ay hindi makabangon sa kama. Ang mga hooligan ay walang tigil na nagbubuga ng mga kahalayan, na naging dahilan upang magsimulang lumitaw ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Elwood Thornycroft. Tumahimik ka, whoosh! Mabilis siyang sumugod, at sinipa ang nagsasalitang hoodlum 3 metro ang layo. Wow! Isang practitioner! Tinaasan ng kilay ni Lucan Davenport si Elwood Thornycroft at nagbigay ng thumbs up, not bad, girl. But you hit my brother, you gotta give us an explanation, right? Isang paliwanag. O lahat ba kayo ay gustong makipagtulungan sa akin? Si Elwood Thornycroft, na nataman ng suntok, ay may mapang asar na hitsura sa kanyang mukha. Ang lahat ng mga taong ito ay pinagsama-sama ay hindi sapat para sa kanya upang labanan. Hindi na kailangan, ngayon ay personal kitang aalagaan, sisiw. Hinubad ni Lucan Davenport ang kanyang pangitaas na jacket at itinapon ito sa kanyang likuran, pagkatapos ay binali ang kanyang leeg at sinenyasan ang kanyang mga daliri. Halika, babe. Bubugbugin kita ng husto at hahanapin mo ang ngipin mo. Ngumisi si Elwood Thornycroft, agad na kumislap sa harap ni Lucan Davenport, at nagpababa ng isang matinding sipa. Whoosh! Hinawakan ito ni Lucan Davenport gamit ang isang kamay at tumawa ng malakas. Chick, lagyan mo ng lakas, hindi mo ako pinakilig. Mamatay. Matapos ang kulitin ng ganoon, halo-halong hiya at galit ang mukha ni Elwood Thornycroft. Tumalon siya, sumipa palabas ng 5 beses na sunod-sunod. Akin na ngayon. Nang siya ay lumapag, tinalikuran ni Lucan Davenport ang kanyang defensive na tindig, sumugod pasulong, hinawakan ang braso ni Elwood Thornycroft, at marahas na hinayla pababa. Rip! Ang manggas ng kanyang leather jacket ay napunit sa isang iglap, na nagpapakita ng malaking kalawakan ng kanyang makatarungang braso. Sok-sok! Ang bango! Inilapit ni Lucan Davenport ang kanyang ilong sa punit-punit na jacket, huminga ng bahagya, at sinabing may labis na kagalakan sa kanyang mukha, sa katunayan, isang tunay na kagandahan. Ikaw na mapanlinlang na anak ng isang asong babae, mamatay ka. Sa pagiging outmaneuvered at mock tulad na, Elwood Thornycroft ay hindi kailanman nagdusa tulad kahihiyan sa lahat ng kanyang mga taon. Siya ay umungal at inabot ang 2 kamay patungo sa mga mata ni Lucan Davenport para dukutin sila. Chick, yakap-yakap mo ba ang sarili mo? Ngayong gabi, maganda ang pakikitungo ko sa iyo. Sa pagharap sa galit na pag-atake na ito,
Umiwas si Lucan Davenport sa isang tabi, na madaling umiwas sa kanya. Pagkatapos, hinailan niya pababa gamit ang dalawang kamay. Rip, napunit ang kalahati ng leather na pantalon ni Elwood Thornycroft, na nagpapakita ng underwear na may print na Crayon Shin-chan. Guys, kunin mo siya, at dalhin siya sa aking silid. Sigaw ni Lucan Davenport, at agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga manggagawa. Bastos ka, papatayin kita sooner or later. Nahaharap sa sitwasyong ito, nagpa siya si Elwood Thornycroft, sumugod sa bintana, at nabasag ang salamin. Tumalon siya pababa mula sa itaas na palapag. At agad na nawala sa dilim. Kalimutan mo na ito. Huwag mo siyang habulin. Inihagis ni Lucan Davenport ang pantalon sa sahig, agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Ang pakikitungo kay Fabian Percival at Benson Dragon ang tunay na isyu. Bagaman isang babae ang tumakas, siya ay napahiya ng husto. Ngayon, negosyo ang pag-uusapan natin. Lumakad si Lucan Davenport kay Fabian Percival, at agad na dinala ng isang manggagawa ang upuan para sa kanya. Bata, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Tinitigan ni Mr. Thornycroft si Lucan Davenport na may malamig na tingin at naupo muli sa sarili niyang upuan. Naglabas din siya ng isang kahon ng sigarilyo, naghahanda sa pagsindi. Tumayo ka, sigaw ni Lucan Davenport sabay hampas ng kaliwang kamay sa mesa. Clatter, maging ang mga bowl at chopstick ay tumalon mula sa impact. Anong sabi mo? Huminto ang mga galaw ni Fabian Percival, ang sigarilyo ay umaaligid 10 sentimetro mula sa kanyang mga labi. Kapag nagsalita ang amo ko, hindi mo ba naririnig? Tumayo ka. Sigaw ng isang empleyado. Hey, marahan na sumangot si Fabian Percival, inilagay ang sigarilyo sa kanyang bibig at dumukot sa kanyang bulsa para maglabas ng lighter. Sas, nag-apoy ang lighter, dahan-daang lumalapit sa sigarilyo. Smack. Isang empleyado ang humakbang, ibinaba ang kanyang kamay, at ibinagsak ang sigarilyo at lighter sa lupa. Kuya, kinakausap ka ng amo namin. Bingi ka ba, o nagpapanggap lang na walang naririnig? Huminga ng malalim si Fabian Percival, itinaas ang kanyang mga talukap, at tumingin sa taong nag-alis ng kanyang usok. Anak, maaalala kita. Fuck you. Matapang na banta ako. Smack. Isang sampal ang nagpabagsak kay Fabian Percival sa mesa. Si Benson Dragon, na nakatayo sa likod ni Fabian Percival, ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang matanda ay gumagala sa ibayong dagat sa loob ng napakaraming taon, ni minsan ay walang nang ahas na tanggihan siya. Hayaan mo siyang tamaan o pag-alitan. Ngayon, ang taong ito ay talagang nanliligaw sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kaguluhan sa mismong pintuan ng matanda. Sa katunayan, si Fabian Percival ay dahan-daang lumingon, ang kanyang tingin ay nagbabadyang madilim. Kitang-kita sa mukha niya ang bakas ng isang kamay. Ipinapahiwatig kung gaano kalakas ang sampal. Ikaw ang unang nang ahas na saktan ako. Nanigas ang katawan ni Fabian Percival, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng hindi namamalayan. Gaya ng inaasahan, mapaluhod sa kanya ang mga negosyante mula sa Gonzales City sa isang casual na chat lang. Ang pagbanggit lamang ng kanyang pangalan, Fabian Percival, ay mapapatahimik pa nga ang umiiyak na mga sanggol na ilang buwang gulang. Sa harap niya, ang matatag at makapangyarihang Leopold family ng Five River Province ay hindi nang ahas na huminga ng malakas. Para sa mga taong tulad ni Stanislaus Potter at Miguel Abbott, sila ay isang grupo lamang ng mga empleyado noong araw. Ngunit ngayon, sa kanyang unang araw na bumalik sa Gonzales City, ang kanyang mukha ay sinampal ng kung sino. Kung gayon ako ang pangalawa. Smack. At ako ang pangatlo. Smack. Kuwit. 5 magkasunod na tao ang lumapit at kanya-kanyang sampal. Nabukol ang maayos na mukha ni Fabian Percival dahil sa mga suntok. Ang kanyang mga mata ay may labis na puot, ngunit ipinakita ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Kayong lahat, dapat mamatay. Huminga ng malalim, pinisil niya ang mga salitang ito sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nataman mo si Mr. Thornycroft, maghanda para kolektahin ang iyong mga katawan. Alam ni Benson Dragon na kung hindi siya tatayo ngayon, malamang nasasapitin sila ng sakuna. Mr. Thornycroft, karapat-dapat ba siya sa titulong iyon? Walang pakialam na nagsalita si Lucan Davenport, tumayo ka. Kung hindi ka tatayo,
Bubugbugin ka ng mga kapatid ko hanggang sa hindi ka na makabangon. Nang matapos siyang magsalita, diretsong nakatutok ang kanyang mga mata kay Fabian Percival, puno ng mapanuksong layunin. Isa, itinaas ni Lucan Davenport ang isang daliri. Dalawa, tatlo, ngumiti si Fabian Percival at dahan-daang tumayo. Nakikita mo iyon. Sumando si Lucan Davenport sa kanyang upuan, ikiling ang kanyang ulo patungo sa kanyang mga empleyado, magiging walang gulugad kaya ang tunay na Mr. Thornycroft. Ilang matandang aso na sumusulpot mula sa kung saan ay nang ahas na kunin ang titulong Mr. Thornycroft, talagang nanliligaw sa kamatayan. Boss, anong gagawin natin? Lumapit ang mga empleyado na may kasamang mga masasamang ngiti, hindi man lang nag-aalala tungkol sa pagmumukha ni Fabian Percival na halos kulay ube. Bugbugin mo siya. Kapag nabusog ka na, itapon mo siya. Tumayo si Lucan Davenport at malayang sinuot ang kanyang leather jacket, uuwi na ako. Kapag tapos ka na, maaari kang umalis ng mag-isa. Naiintindihan. Magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay, boss. Matapos makita si Lucan Davenport, lahat ng grupo ay nagpakita ng malisyosong ngiti. Anong gagawin mo? Malakas na napalunok si Alonzo Dragon, na likas na umatras pa atras. Kunin mo siya. Agad na kumuha ng mga upuan ang grupo at sinimulan itong durugan patungo kay Benson Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 574, hindi inaasahang aksidente sa sasakyan sa Lungguhit Isa. Ma'am, masarap. Ipasa mo sa akin ang king crab. Dahan-dahan sa pagkain. Mag-iwan ng kaunti para sa akin. Damn it. Nangako ka na ililibre mo ako, paano mo naubos lahat ng lobster? Waiter, dalhan mo pa ako ng 10. 10 pa. Baboy ka ba? Kumain ka na ng mahigit $3,000 worth, how much more do you plan on it? Dahil nagbabayad ka, hindi ba sulit ang pera para makatipid ka ng 2 beses? Dalhin mo siya ng 20. May load ako, papasabog ka. Inihagis ni Itay Huntington ang lobster shell na hawak niya sa mesa, nakasando sa kanyang upuan sa napakalungkot na paraan. Ito na, siguradong tumataba na naman ako. Hinawakan niya ang tiyan, puno ng guilt ang mukha. Masyadong marami ang nakain niya ngayong araw. Haha, sabihin mo sa akin, Balo, bakit mo inaalagaan ang iyong sarili? Sinusubukang manligaw ng mga lalaki. Kinuha ni Julius Reed ang isang bote ng coke at nilagok iyon. Kaya kung sinubukan kitang akitin, magiging interesado ka ba? Isang malandi na kindat ang ibinigay ni Itay Huntington at dahan-daang ipinakita ang kanyang malanyebeng puting balikat. Ako ay isang disenteng tao, pot the crap. Si Julius Reed ay chade, sa hindi pagsang-ayon at patuloy na ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang pagkain. Ngunit, kailangan kong sabihin, matapang ka sa kasawi ang dinadala mo sa iba. Hindi magiging madali ang Koch family ngayon. Ipinulupot ni Itay Huntington ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat at nagmumuni-muni habang nakatingin kay Julius Reed. Hindi niya akalain na ang isang mukhang mali-mali na lalaki ay magiging maaasahan sa mga kilos nito. Maingat na maingat, walang iniwan na bato. Ang Koch family ay may sama ng loob sa akin, at ako ay isang taong palaging naghihiganti. Kaya't mas mabuting huwag mo akong pakialaman, kung hindi, nang walang salita, maaari kong lipulin ang iyong buong pamilya. Dinampot ni Julius Reed ang paa ng alimango, ginamit ito para mapaglarong takutin si Itay Huntington. Humph, ako lang ang nasa pamilya ko. Baka mas gusto mo yan muna, tapos pumatay. Natatawang tanong ni Itay Huntington, halata sa mga mata niya ang pagnanasa. Cut it out, little girl, hindi mo pa nahawakan ang isang lalaki, at heto ay kumikilos ka na parang isang malungkot na batang balo. Binigyan siya ni Julius Reed ng hindi kilig na tingin at itinapon ang shell ng alimango, busog na ako. Paano ang mga pagkaing in-order natin? Sayang naman. Naiwang tulala si Itay Huntington sa kanyang sinabi at isinumpa si Fox Miller sa kalahating kamatayan sa kanyang isip. Iuuwi ko sila sa asawa ko. Malumanay na sinabi ni Julius Reed, iyan ang tawag sa pagiging maingat na lalaki, kumakain sa iyo at kailangan pang iuwi ng ibang babae. Nakakairita, hindi ba? Puff, hindi ako naiirite kahit konti. Bumantong hininga si Itay Huntington, ikiling ang kanyang ulo sa likod, ano ang balak mong gawin? Nataman mo si Fabian Percival,
At hindi iyon ang katapusan nito. Si Aaron Jackson, isa pa siyang target ng pagsubok. Sa sandaling bumalik si Fabian Percival, siya at si Aaron Jackson ang magiging dalawang pinakamalaking hadlang. Ang Gonzales City Business Alliance ay nabuo pa lamang, na mahalagang pinagsama ang karamihan sa mga industriya ng lungsod. Sa prestihiyo ni Fabian Percival, kung maaga niya pareho si Aaron Jackson at siya, walang sino man sa Gonzales City ang maglalakas loob na hamarang sa kanya. Pagkatapos ay papalitan niya ang kasalukuyang posisyon ni Itay Huntington, na umani ng mga benepisyo ng walang kahirap-hirap. Ang lahat ng bunga ng tagumpay ay magiging ganap sa kanya. Aaron Jackson. Tumawa si Julius Reed at umiling, walang pakialam na nagsabing, kung kaya niyang ilabas si Aaron Jackson, wala na akong matitirang mukha para manatili sa Gonzales City. Si Aaron Jackson, ang kanyang empleyado, ay nilinang ang Gonzales City sa loob ng 3 taon, ang kanyang mga negosyo ay kumakalat sa buong lungsod. Kung mabunot siya ni Fabian Percival sa sandaling makabalik siya, ito ay nangangahulugan ng kanyang pagkabigo bilang isang boss. At si Aaron Jackson ay hindi katulad ng ibang mga amo na tanging kasiyahan lang ang alam. Lahat ng ginawa ni Aaron Jackson ay nagsilbi sa kanya. Sinadya niyang gawing matatag na kuta ang Gonzales City. Masyado kang confident. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Itay Huntington, na wala ang mapaglarong tingin. Anyway, mag-ingat ka. Walang awa si Fabian Percival at pagkatapos ng lesson na binigay mo sa kanya ngayon, siguradong maghihiganti siya. At saka marami na sa Gonzales City ang kumampi sa kanya. Mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili at huwag mahuli ng ganoon kadali. Kailangan kong magpalipas ng gabi kasama ang aking asawa ngayong gabi, hindi ako makakapagmadali upang iligtas kung may mangyari sa iyo. Iniimpake ni Julius Reed ang bagong dating na seafood at walang pakialam na nagsalita. Huwag kang mag-alala. Puno ng pait ang mukha ni Itay Huntington nang tumayo siya. Ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, sa tingin ba talaga ng matandang ito ay madali akong magalit? Nagningning sa kanyang mga mata ang determinasyon na hindi katulad ng ipinakita niya noon. Dahil walang paraan sa labas, maaari rin siyang pumasok ng buo. Magandang gabi. Kinawayan siya ni Julius Reed at lumabas ng private room kasama ang mga alimango at yulang. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ni Itay Huntington, at inutusan niya ang isang bodyguard sa likod niya, hanapin ang kanilang sasakyan at sumakay dito kasama ang lahat ng mayroon ka. Naiintindihan. Tumanggo ang bodyguard at umalis. Tahimik ang private room. Umalis na ang lahat, si Itay Huntington lang ang naiwan. Pagkaraan ng mahabang panahon, naglabas siya ng medyo kupas na larawan mula sa kanyang bag, marahang hinawakan ang kaparehong kahangahangang babae na nasa larawan, at walang katapusang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Balang araw, babalikan kita ng hayagan at marangal. Kuwit, guro, kailangan nating maghayganti para dito. Sa likurang upuan ng Mercedes, ang mukha ni Benson Dragon ay namamaga at nabugbog, at siya ay puno ng dugo. Sa tabi niya, si Fabian Percival ay hindi mas mahusay, na ang magkabilang gilid ng kanyang mukha ay namamaga at ang kanyang noo ay nakakunot na maaaring makalabas ng tubig. Kailan pa tayo napahiya ng ganito sa ibang bansa? Sinong big shot na nakakilala sa atin ang hindi gumagalang? Habang nagsasalita si Benson Dragon, lalo siyang nagagalit, at ang kanyang mukha ay lalong galit. Ang mga asong ito, personal kong kakatayin balang araw. Sampal. Malakas na sinampal ni Fabian Percival ang mukha niya. Guro, ikaw. Tinakpan ni Benson Dragon ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata, hindi naiintindihan ang nangyari. Sa pagtingin sa iyo ngayon, pakiramdam ko ang aking mga taon ng pagtuturo ay napunta sa mga aso. Galit na nagsalita si Fabian Percival, sabay turo kay Benson Dragon, anak, sa mga ganitong pagkakataon, ang pagmumura ang pinakawalang kwentang bagay. Kung naging lalaki ka, hindi ka sana lumuhad at humingi ng awa. Sa restaurant, na nakaharap sa kalupitan ng mga taong ito, lumuhad si Benson Dragon sa lupa, malakas na humihingi ng awa. Dahil dito, si Fabian Percival, na laging nangingibabaw, ay nakadama ng labis na panlulumo at higit na walang magawa. Noong maganda ang takbo, medyo pambihira ang talentong ipinakita ng kanyang mga empleyado. Napakaraming kumpanya sa ibang bansa ang pinamahalaan sa maayos na paraan sa kanilang mga kamay.
Ngunit ngayon, kapag nahaharap sa isang maliit na pag-urong, ang lahat ay bumagsak. Boom! Maya-maya lang, bumangga ang isang sedan ng pulang ilaw at direktang bumangga sa gilid ng kotse ni Fabian Percival. Gulong-gulong ang Mercedes at tuluyang napahiga sa damuhan matapos ibagsak ang isang street lamp. Sa oras na dumating si Elwood Thornycroft kasama ang kanyang mga tao, si Fabian Percival ay malubhang nasugatan, nakaupo sa gilid ng bangkita, nanginginig at naninigarilyo. Si Benson Dragon, na pinakamalapit sa epekto, ay agad na namatay. Nakahiga ang kanyang katawan sa paanan ni Fabian Percival. Pare, late na ako. Lumuhad si Elwood Thornycroft sa harap ni Fabian Percival pagkatapos masulyapan ang bangkay ni Benson Dragon. Ngunit walang sabi-sabi, tahimik lang na naninigarilyo si Fabian Percival. Walang makahuhula kung ano ang tumatakbo sa isip ng matanda, at walang nang ahas. Sa wakas, natapos din ang sigarilyo. Ama, sampal. Ibinalik ni Fabian Percival ang kanyang kamay at tumalikod, kahit na sa kanyang matinding pinsala, napanatili pa rin niya ang mapagmataas at tuwid na tindig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 575 namatay si Bran Cook sa Lungguhit 1. Pasensya na po, Ama. Sa isang pribadong silid ng Valentine's Hotel sa Gonzales City. Lumuhad si Elwood Thornycroft sa lupa, nakatingin kay Fabian Percival sa kanyang harapan, na nakabalot ng mga benda, hindi naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Vito, sa harap ng malaking kasawian, hindi mo kasalanan kung bakit ka tumakas. Gayunpaman, ang kinakaharap natin ay hindi isang buhay o kamatayan na paghihiwalay, kundi isang pagsubok. Iniunat ni Fabian Percival ang magkabilang braso, at mabilis at maingat na binalot ng doktor sa likuran niya ang mga bendahe. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang mga buto ay maayos. Kailangan lang niyang magpahinga at magpagaling sa kapayapaan. Alam ni Vito na mali siya. Ang ulo ni Elwood Thornycroft ay mariing idiniin sa lupa, hindi niya ito pananggahasang itaas. Vito, namatay si Matthew Abernathy, kapatid mo siya. Dahan-daang ang ipinikit ni Fabian Percival ang kanyang mga mata, hindi siya maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Naiintindihan ni Vito. Tumugon si Elwood Thornycroft. Ang taong pumatay sa iyong kapatid ay tinatawag na Bran Cook. Dahan-daang sumandal si Fabian Percival, bumagsak sa hindi kapani-pani walang komportableng kama, at huminga ng malalim, pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Tandaan na humanap ng ilang taong makakasama sa paglilibingan ni Matthew Abernathy. Gusto niya ang buhay na kapaligiran at natatakot siyang mag-isa. Naiintindihan. Tumayo si Elwood Thornycroft at umatras palabas ng silid. Miss, ano ang itinuro ni Mr. Thornycroft? Sa labas ng pinto, nagtanong ang ilang lalaki, na nagbabadya ng pagpatay na layunin. Lahat sila ay nagngangalit sa galit, naghihintay lamang ng salita mula kay Elwood Thornycroft. Ang pamilyang Cook, mawawala sila ngayong gabi. Sumulyap si Elwood Thornycroft sa kanyang relo, pagkatapos ay tumingin sa paligid sa mga taong nasa harapan niya, gawin mo itong malinis. Naiintindihan. Kuwit. Sa sandaling ito, walang ideya ang pamilyang Cook na malapit nang mangyari ang sakuna. Biglang namatay si Bran Cook na di umano ay nadulas sa hagdan. Bagamat hindi ito pinaniwalaan ng mga tao ng pamilya Cook, dumating ang Carmichael Group ni Matthew Abernathy at mga tauhan ni Aaron Jackson sa bahay ng pamilya Cook at personal na inihatid ang bangkay. Kahit na ayaw nilang tanggapin ito, wala silang kumpiyansa na kalabanan ang pamilya Carmichael. Isa pa, nagising na si Stacy Cook. Bagaman walang panganib sa kanyang buhay, ang pinsala mula sa tubig ng buhay ay naging dahilan upang halos hindi siya makakain ng kahit ano. Halatang nanghihina ang katawan niya. Ano ang dapat nating gawin? Maaaring hindi ang aming pamilyang Cook ang nangungunang tycoon, ngunit mayroon kaming ilang mga ari-arian sa Gonzales City, at anuman ang mangyari, hindi namin hahayaang mamatay si Bran ng walang dahilan. Ang mga tao ng pamilya Cook ay nagsiksikan, ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan. Si Bran Cook ang kanilang pag-asa, ngunit ngayon, ang pag-asang ito ay namatay ng hindi inaasahan. Maging ang mga marka sa bangkay ay kitang-kita rin. Malinaw, si Bran Cook ay binugbog bago siya namatay. Si Julius Reed siguro ang gumawa. Siya ang mamamatay tao, at dapat tayong maghayganti.
Mahigpit na ikinuyom ng ama ni Bran Cook ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata. Ang paghihirap ng isang matanda sa paglilibing sa isang nakababata ay halos magpabaliw sa kanya. Akala niya ang kanyang anak ay magdadala ng karangalan at pagmamalaki sa pamilyang Cook. Ngunit sinong mag-aakala na ang isang biglaang sakuna ang mag-aalis ng lahat? Hindi, huwag maging impulsive. Tinakpan ng kamay ni Stacy Cook ang bibig, umubo ng ilang beses, at agad na may tumapik sa likod niya. Ang mga ilaw sa bulwagan ay madilim, ang mga tao ng pamilya Cook ay umaatras sa kabaong ni Bran Cook, ang kanilang mga ekspresyon ay nagdadalamati. May mga koneksyon si Julius Reed kay Beckett Carmichael. Huminga ng malalim si Stacy Cook, medyo bumuti ang pakiramdam, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, kung kikilos tayo ng padalos-dalos, maaari nating ilagay sa panganib ang buong pamilyang Cook. Pagkatapos kong bumalik sa kabisera, tatalakayin ko ang bagay na ito sa aking kinakapatid na ama. Parehong kilala sina Ivan Reed at Beckett Carmichael, tanging siya lang ang makakausap ng pamilya Carmichael. Pagkatapos lamang nilang malaman ang background ni Julius Reed ay makapaghiganti sila ng may kapayapaan ng isip. Iyan lang ang tanging paraan. Lumingon ang ama ni Bran Cook, tumingin sa kabaong sa bulwagan, at sinabing may kalungkutan, "Bran, maghintay ka pa, tiyak na ipaghihiganti ka ng iyong ama. Ihahandog ko ang mga ulo ni Julius Reed at ng kanyang asawa upang gunitain ka." Noon lang, ilang figure ang biglang dumaan. Sino nandyan? Naramdaman kaagad ni Stacy Cook, na naging hidden guard sa Africa, na may mali. Anong nangyayari? Ang mga tao ng iba pang pamilya Cook, bawat isa ay abala sa kanilang mga iniisip, ay hindi napansin kung ano ang nangyari. May pumasok. Tumayo si Stacy Cook, tahimik na nakapatong ang kanyang kamay sa punyal sa kanyang baywang, at sumigaw, "Magpakita ka." Whoosh! Nang bumaba ang kanyang boses, 5 lalaki ang lumabas mula sa kadiliman. "Bilisan mo, bawal magsalita." Sa likod ng walang sino man, gumawa ng bahagyang galaw si Elwood Thornycroft gamit ang kanyang kamay. "Sino kayong mga tao? Bakit kayo lumalabag?" Thwak! Ang taong malapit sa labas ng pamilyang Cook ay hindi pa nakakatapos magsalita bago natusok ang kanyang puso. "Kunin mo ang iyong mga armas." Nakita ni Stacy Cook ang sitwasyong ito at agad na naglabas ng punyal, nakipag-away sa isa sa mga lalaking nakaitim. Sa kabila ng pinsala sa tubig ng buhay, ang lakas ng pakikipaglaban ng hidden guard na ito mula sa Africa ay nanatiling kamangha-mangha. Samantala, ang iba pang mga tao ng pamilya Cook, tulad ng mga tupa sa pagkatay, lahat ay naging walang buhay na mga katawan. "Meron talagang matigas." Ngumisi si Elwood Thornycroft, "Kayong lahat, kunin mo siya. Kapag nakababa na siya, aalis na tayo." Oo, agad siyang pinaligiran ng 4, nag-aagawan ng mga kutsilyo. "Maghintay ka, kahit na mamatay ako, hayaan mo akong mamatay ng may pag-unawa." Biglang itinulak ni Stacy Cook ang lalaking nakaitim na nasa harapan niya, nakasandal sa kabaong at napabuga ng hangin. "Oh, hindi mo ba alam ang sitwasyon mo, na binili mo ng maaga ang iyong kabaong?" Ngumisi si Elwood Thornycroft habang nakatingin kay Stacy Cook, "Sisihin mo ang miyembro ng iyong pamilya na tinatawag na Bran Cook sa pagkakasala sa ating Panginoong Thornycroft." Bran Cook. Iniunat ni Stacy Cook ang isang kamay, sumisigaw ng malakas, "Tahan na. Maari ko bang itanong, kailan sinaktan ni Bran Cook si Lord Thornycroft, at sino si Lord Thornycroft?" Palagi niyang nararamdaman na may mali. Patay na si Bran Cook, at sa panahong ito, sila ay nasangkot kay Julius Reed. Paano kaya niya nagawang masaktan ang tinatawag na Lord Thornycroft? Ikaw ba ay mga taong pinadala ni Julius Reed? Julius Reed. Anong kinalaman nito kay Julius Reed? Si Elwood Thornycroft ay humakbang pasulong, na nagsasalita ng walang pakialam. Si Lord Thornycroft ay natural na si Fabian Percival. Tungkol naman kay Bran Cook, naglakas loob siyang salakayin si Lord Thornycroft ngayong gabi. Hindi ba karapat-dapat ang pamilya mong Cook na paksin? Siya ay nanunuya sa loob, nahaharap sa napipintong kalamidad at sinusubukan pa ring makipagtalo. "Tingnan mo, kaninong kabaong iyon?" Itinuro ni Stacy Cook ang kabaong sa likod niya at sa petsa ng kamatayan, "End this date." Boom! Marahas niyang itinulak ang takip ng salamin na kabaong, itinuro ang bangkay sa loob, "Kanina pa nakahiga dito si Bran Cook."
Paano kaya siya pumunta at masaktan si Lord Thornycroft? Imposible. Pagkasabi nito, mabilis na umakyat si Elwood Thornycroft at nakitang nakasulat in loving memory of Bran Cook, na may litrato sa itaas. Ang petsa ay kahapon. Matagal nang nanlamig ang katawan. Paano naging ganito? Ang nakahandusay sa kabaong ay tiyak na hindi ang nakaaway nila noong gabing iyon. Haha, isang grupo ng mga idiot, pinaglaruan ka. At pinatay mo ang buong pamilya ko ng Cook. Tinitigan ng masama ni Stacy Cook si Elwood Thornycroft na nasa harapan niya, nanginginig habang itinuturo, ang aking foster father ay si Ivan Reed. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi mahalaga kung may isang Fabian Percival, o kahit 10, walang silbi. Ivan Reed. Nang marinig ang pangalang ito, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Elwood Thornycroft. Natural na alam niya ang 4 na mahusay na pamilya ng kabisera. I-click. Sa sandaling iyon, isa-isang bumukas ang mga ilaw. Pulis. Lahat ng nasa loob, itaas ang kamay. Damn it. Isang lumulubog na pakiramdam sa kanyang puso, malakas na sinabi ni Elwood Thornycroft, hindi namin maiiwan ang sino mang nakaligtas. Naiintindihan. Thwak. Lumapit ang isang lalaki at itinutok ang kutsilyo sa dibdib ni Stacy Cook. Whoosh! Kasabay nito, na-activate ang kahon ng mga nakatagong armas. Bumagsak ang lalaki sa lupa, patay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 576 na Can You Please Spare Me sa Lungguhit 1. Huling babala, itaas ang iyong mga kamay, huwag lumaban ng walang kabuluhan. Malakas ang boses sa labas, maliwanag ang mga ilaw. Nakakasilaw to the point na hindi na nila maimulat ang kanilang mga mata. Nagsalita si Elwood Thornycroft sa malalim na boses, ibaba mo ang mga armas. Nagkatinginan ang natitirang 4 na lalaki, pagkatapos ay yumuko at inilagay ang kanilang mga kutsilyo sa lupa. Ilang segundo ang lumipas, ang malamig na pulses ay nag-click sa kanilang mga pulso. Nakatanggap kami ng tawag na nagsasabing pumapatay ka ng mga tao. Mangyaring bumalik sa amin upang tumulong sa investigasyon. In-escort ng ilang opisyal ang 5 lalaki at pinasok sila sa mga sasakyan ng pulis. Kuwait, honey, bumalik ako. Matapos buksan ni Julius Reed ang pinto, nakita niyang tapos na ang lahat ng hapunan. Si Anna Harris ay nakaupo sa sopa at nanonood ng TV, habang si Kella Radcliffe ay tila may pinuntahan. Nasaan si Cosmo? Nakaramdam ng bigla ang paninikip ng dibdib, tumawag si Julius Reed. Master, nandito na po ako. Ibinaba ni Cosmo ang kanyang ulo mula sa itaas at nagtanong, ano ang problema? Siya na ngayon ang personal na bodyguard ni Kella Radcliffe, hindi umaalis sa kanyang tabi. Ang asawa ng iyong amo ay magtapon ng basura, hindi niya ako pinayagang sumama sa kanya. Gaano katagal na wala ang asawa ng iyong amo? Laging nararamdaman ni Julius Reed na may mali. Kakaakyat lang niya mula sa silong, paanong hindi niya nakita si Kella Radcliffe? At ang mga karaniwang naruroon na disipulo sa pasukan ng Wilson Pavilion, bakit sila nawawala? Bumaba lang siya, ano yun, Master? Halatang hindi na malaya ni Cosmo na maaaring nasa panganib si Kella Radcliffe. Manatili ka sa bahay. Kung babalik si Kella Radcliffe, tawagan mo ako kaagad. Mariing bilin ni Julius Reed bago isinara ang pinto at dali-daling tumakbo pababa. Pagdating niya sa kinaroroonan ng mga basurahan, nadatnan niyang nakahandusay sa loob ang 2 disipulo ng Wilson Pavilion na dapat na nagbabantay sa pasukan ng mansyon. Hindi maganda, nanikip ang kanyang puso, at inilagay niya ang kanyang kamay sa leeg ng disipulo ng Wilson Pavilion, nakaramdam ng pulso. Malinaw silang natamba ng kung sino. Ang pamilya Leocadia. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, hinala na alam niya ang dahilan. Sanay si Karen sa lason, walang alinlangan na gawain niya na sirain ang mga disipulo ng Wilson Pavilion nang walang bakas. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Ang papasok na tawag ay mula kay Kella Radcliffe. Hello, Julius Reed. Gusto mo bang mamatay, o gusto mong mabuhay? Malamig na hiling ni Julius Reed, puno ng pamatay na layunin ang boses nito. Hindi. Huwag mong intindihin. There's room for negotiation. Andito lang sa akin ang asawa mo, walang nangyari sa kanya. Makinig ka kung ayaw mong maniwala. Nang matapos ang boses sa telepono, narinig nila si Kella Radcliffe na nagsasalita, Honey,
Ayos lang ako, binata at matanda ang mga kumidnap sa akin. Medyo magalang sila, pero siguradong hindi sila magaling. Hoy, babae, hindi pa kita ginapos. Medyo tinulak lang kita para makasakay ka sa kotse. I've been treating you like royalty. How can you call me a bad person? Reklamo ni Karen na may nararamdamang hinaing sa telepono. So, anong gusto mo? Malamig na tanong ni Julius Reed. Ngayong narinig niyang ligtas na si Kella Radcliffe, nakahinga siya ng maluwag. Hindi bababa sa ito ay hindi mga tao ni Fabian Percival. Nasa labas lang ako sa loob ng sasakyan, hindi man lang nag-drive para ipakita ang sinseridad ko. Klaruhin natin, gusto kong magsalita ng diretso, sincere ako. Nang matapos magsalita si Karen ay bumusina na ang sasakyan. Sa pasukan ng komunidad, isang sasakyang Jetta. Hoy! Nang makitang lumapit si Julius Reed, ibinaba ni Karen ang bintana sa passenger side at kumaway sa kanya. Pumalakpak, napatakbo si Julius Reed at malakas na sinipa ang pinto ng sasakyan. Boom! Sa isang malakas na kalabog, ang pinto ng Jetta ay sinipa ng napakalakas kaya natamba ito. Hoy! Ano ang lahat ng layunin ng pagpatay? Napangiwi si Karen sa loob ng kotse, puno ng hinaing ang boses, wala akong ginawa. Nandito lang ang asawa mo, ligtas na ligtas. Sumenyas siya sa likod niya. Si Kella Radcliffe ay nakaupo sa likurang upuan, ganap na libre. Ngunit nakalok ang sasakyan, at hindi ito mabuksan mula sa loob. Boom! Sinuntok ni Julius Reed ang bintana para mabasag at saka pinunit ang pinto ng sasakyan. Miss, ayos ka lang ba? Nang makitang hindi nasaktan si Kella Radcliffe, sa wakas ay lumuwag ang tense niyang puso. Ayos lang ako, hubby. Mag-ingat ka, matigas ang lalaking ito. Mabilis na lumabas si Kella Radcliffe at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Julius Reed. Hey, we mean no harm, as you can see. Pwede ba tayong mag-usap? Itinulak ni Karen ang bumukas na pinto, nakangiting lumabas ng kotse, at sinabing, so, nasa kamay mo ba ang pagkain na iyan? Whoosh! Si Julius Reed, na pinananatiling tuwid ang mukha, ay inihagis sa kanya ang bag ng mga alimango at yulang. Kasabay nito, marahan niyang niyakap si Kella Radcliffe, dinama ang palso nito. Ayos lang, wala akong gagawing kasuklam-suklam. Kinuha ni Karen ang bag at tinawag ang isang tao sa hindi kalayuan, Terry Moore, moldite kang aso, kung hindi ka dumating ngayon, kakainin ko ito ng mag-isa. Darating ako. Tumakbo si Terry Moore mula sa sulok ng compound sa bilis ng 100 metrong racer, hinawakan ang yulang, at kinain ito ng shell at lahat. Damn it! Hindi ko makain buong araw. Halos mamatay sa gutom. Habang sinusubuan ni Karen ang pagkain, tinukso niya, sinabi ni Terry Moore na hindi kanya matatalo, natatakot siyang bugbugin mo, at nagtago, hindi naglakas loob na lumabas. Sinabi ko sa kanya na dapat ay isang makatwirang tao ka, at tingnan mo, binigyan mo pa kami ng makakain. Mula nang tugisin ni Julius Reed, saan man sila magpunta, may nakita silang mga taong naghihintay sa kanila. Nang walang pera at ang kanilang mga telepono ay naiwan sa hotel, silang dalawa ay nakahiga sa isang dayami sa loob ng isang buong araw. Sa huli, si Karen ang may ideya na tahimik na magnakaw ng kotse, magmaneho papunta sa compound kung saan nakatira si Julius Reed, at hintayin si Kella Radcliffe na bumaba. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Pinagmasdan ni Julius Reed ang dalawang nakabedraggle na mga tao sa kanyang harapan, medyo gamaan ang kanyang kalooban. Kanina lang niya kinumpirma na hindi nilason ni Karen si Kella Radcliffe. Kung hindi, siya ay pumatay ng walang negosasyon at pagkatapos ay aalagaan ang lason. Kuya, napakaliit ng tingin mo sa amin, bulong ni Karen habang kumakain ng pagkain. We are professionals after all. We have scoped out your situation before coming here. Matapos kainin ang kanyang bahagi, sinampal ni Karen si Terry Moore sa ulo. Oof, tumigil ka sa pagkain. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas at nakangiting sinabi, Mr. Reed, patawarin mo sana ang aking kawalang galang. Ito ay dahil sa pangangailangan, kung hindi natin ginawa ito, baka wala tayong makakain. Nakakagutom. Si Terry Moore, nasiyahan, ay hinimas ang kanyang tiyan sa tagiliran. Nang hindi sila nakakain ng isang araw at isang gabi, sila ay nagutom.
Wala man lang silang matutuluyan. Masyadong mahirap ang buhay. Matalino ka naman, si Julius Reed na bamulong kay Karen, pero kung naglakas loob kang saktan ang asawa ko, pinatay na kita ng walang pag-aalinlangan. Talaga. Nakayuko si Karen na tumatawa, nakipag-fistbow ang mga kamay kay Kella Radcliffe, paumanhin sa kabastusan kanina, mangyaring huwag mo itong isapuso. Halika, sumama ka sa akin. Sinipa niya ang paa ni Terry Moore. Sinundan ito ni Terry Moore, na nagbigay kay Kella Radcliffe ng isang malalim na busog. Tama na, huwag kang umarte na parang nasa libing ka. Sa labas nito, ano ang gusto mo? Ikan-away ni Julius Reed ang kanyang kamay, naiinip. Kahit papaano ay wala silang ginawang masama kay Kella Radcliffe at kusa silang ibinalik. Talagang interesado siya sa pares na ito bago sa kanya. Hindi ako magsisinungaling, sa iyong divine skills, halos imposible na tayong umalis sa Gonzales City. Kinusat ni Karen ang kanyang mga mata, pansamantalang nagtanong, maaari mo bang, pabayaan mo kami? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 597 is to 597 Kabanata Pagsasalita Crosstalk sa Lungguhit 1. Kaya ko, isang pitik ng palso, kutsilyo sa hangin, kailangan mo ba? Habang nagsasalita si Julius Reed, kumislap ang tingin ni Karen, at sumigaw siya, mag-ingat ka. Bago pa siya makatapos, gamulong si Terry Moore, binuhat ang pinto ng kotse na pinunit ni Julius Reed, at inilagay ito sa harap nila. Klang, klang, klang. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga pilak na karayom ang bumaba mula sa langit, na tumusok sa pintuan ng kotse. Dam! Ang bisyo. Maingat na inilabas ni Karen ang isang karayom at hinihimas ito ng mahina, napabulalas, nakakamangha. Kung sino man ang nagtapon ng mga karayom na ito ay tiyak na isang master. Cosmo, hindi na kailangang kumilos. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Cosmo sa may bintana sa ikatlong palapag, bantayan mo ako ng iyong may bahay, huwag kang umalis sa tabi niya kahit isang hakbang. Naiintindihan. Tumalon pababa si Cosmo, diretsyong tumalon mula sa ikatlong palapag. Lumakad siya ng may malamig na kilos at sinabi kay Karen, kung magkikita pa kita ulit sa susunod, hindi ka na maswerte. Pagkatapos magsalita, pumasok siya sa villa kasama si Kella Radcliffe. 3 tao na lang ang naiwan sa labas. Kuya, isa ka talagang master. Kailangang tawagin ka ng isang hindi ka pani-paniwalang babae na master. Pagkaalis ni Cosmo, nagtanong si Karen sa mahinang boses habang nag-thumbs up sa kanya, sabi ni Terry Moore, isang galaw lang niya ang makakalaban niya, at tiyak na hindi niya matatakasan ang pangalawa. Akala ko nagsasalita lang ang bata. Nakita mo na, hindi talaga ako manalo. Walang magawang ibinuka ni Terry Moore ang kanyang mga kamay, nakasandaw sa kotse ng Jetta, patuloy na hinahagod ang seafood sa plastic bag. Ito ay malinaw, ang bata ay talagang gutom. Tumigil ka nga sa kalokohan, ngayon inagaw mo ang asawa ko, kaya nawalan ako ng move sa iyo. Napasulyap si Julius Reed sa kanilang dalawa, bilang isang matalinong tao, dapat alam mo kung ano ang mangyayari kapag kalaban mo ako. Siyempre, alam ko, hindi ako makakain ngayon, kung hindi, bakit ko isasapanganib ang lahat? Nakangiting sabi ni Karen, paano kung hayaan na lang tayo? Pakiusap, maawa ka. Ang poster ni Terry Moore ay hindi katulad ng sa isang master. Para lang siyang bata na may kapansanan sa pag-iisip. Gayunpaman, sa kabisera, walang nang ahas na maliitin siya. Sa ilalim ng kanyang mga kamao at paa, sinabing, siya ay walang talo. Ang mga naglakas loob na humamon sa kanya ay malamang na nabugbog na sa kamatayan. Mangyaring gumawa ng isang pagbubukod, kami ay nasa ganoong estado. Nang makita ang isang pagbabago, sabik na itinulak ni Karen ang higit pa, magtiwala ka, may utang kaming pabor sa iyo. Mayroon ka bang panlunas para sa lason na nagpapahirap kay Old Master Leo Cadie? Tanong ni Julius Reed, naglakad palapit kay Karen, nakatitig sa mata nito. Kung ang matanda ay maglakas loob na magsinungaling, wala siyang balak na patayin siya. Wala naman talaga akong kinalaman dyan, ang trabaho ko ay lumaban lang, wala akong alam sa pagkalason. Itinaas ni Terry Moore ang kanyang mga kamay, umatras, mabilis na sinusubukang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Terry Moore,
Ikaw ay walang utang na loob na kaawa-awa. Pagkatapos dumura, lumingon si Karen na may mapait na ngiti, talagang matalino ka, kahit alam mo ang bagay na ito. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ko ginawa ang lason. Hindi ikaw. Ang sagot na ito ay nagulat kay Julius Reed. Kung hindi si Karen, sino kaya ito? Sa kanyang mga mata, isang taong may kakayahang gumamit ng lason na tulad niyan ang tanging kandidato para sa pagkalason kay Old Master Leo Cadia. Ngunit nakatingin sa mga mata ni Karen, tila hindi siya nagsisinungaling. Walang itinatago sa iyo, ito ay ang aking senior na kapatid. Napakamot ng ulo si Karen, na nagpaliwanag, tama ang iyong hula, ako ay mula sa Medicine King Valley, ngunit isang peripheral na disipulo, halos hindi itinuturing na mahalaga. Medicine King Valley, may mga pagkakaiba sa loob. Narinig ito ni Julius Reed sa unang pagkakataon. Hindi mo man lang alam iyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa Medicine King Valley noon? Nagulat din si Karen, bumilis nga ang tibok ng puso niya nang marinig niya si Julius Reed na galing siya sa Medicine King Valley. Ngunit ngayon, hindi man lang naiintindihan ng kabilang partido ang mga patakaran ng Medicine King Valley. Paumanhin, ito ay isang maliit na lugar lamang, hindi katumbas ng oras upang malaman ang tungkol dito. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed. Ubo. Umubo si Karen, iniisip sa sarili na ang pagkukunwaring ito ay nahuli siya ng tuluyan. Gayunpaman, magalang niyang sinabi, ang Medicine King Valley ay nahahati sa mga collateral at direktang sangay, at ang mga miyembro lamang ng direktang sangay ang kwalipikadong matuto ng mga tunay na race eta. Sa totoo lang, alam ko lang na ang taong Nolasan ay mula sa pamilya Leo Cadia, ngunit hindi ko alam kung sino ang direktang kaapu-apuhan na ito. Simple lang ang utos ng aking amo, na manatili sa pamilyang Leo Cadia upang malito. Kung totoo ang sinasabi mo, talagang nalito ka at nanligaw. So, ibig mong sabihin, ibang tao ang lason. Si Julius Reed ay tunay na nagulat, kahit na marami siyang naisip na posibilidad, hindi niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. So, wala ka talagang pahiwatig. O itanong ko, maaari mo bang gamutin ang lason na ito? Wala ni isang palatandaan, umiling si Karen at sinabing may walang magawang ngiti, ang kapalaran ng collateral branch ay magsilbing mga kampan para sa direktang angkan, upang magbigay ng takip, kung wala man lang itong kapasidad, wala tayong silbi. Mr. Reed, ipinapayo ko sa iyo, ang tubig ng kabisera ay napakalalim, hindi ka dapat tumawid sa putik na pool na ito. Salamat sa iyong payo, ngunit hindi ko mabibigo na gawin ang ipinangako ko kay Sofia Leo Cadia. Tumingin si Julius Reed kay Karen at sinabing may mahinang ngiti, kailangang tuparin ng isang tao ang kanyang salita, hindi ba? Sayang naman kung sinong kalibre mo, Mr. Reed, ang mahulog sa kabisera. Ang lason ni Old Master Leo Cadia ay nagmumula sa upper half ng Deathly Herb Manual of Medicine King Valley, at ang nagbigay nito ay may mataas na katayuan sa loob ng Medicine King Valley. Iyon lang ang masasabi ko dahil iyon lang ang alam ko. Pinagsalikop ni Karen ang kanyang mga kamay at mahinang nagtanong, pwede mo ba kaming paalisin? Hindi, desididong tumanggi si Julius Reed. Teka, bigyan mo ako ng pagkakataon. Muling nagsalita si Karen, naghahangad na makipag-ayos. Matalino kang tao, ayoko talagang patayin ka. Biglang tumawa si Julius Reed at sinenyasan si Karen, do something for me and I'll let you go. Pero simula ngayon, huwag mo na akong kaaway. Kung hindi, sa susunod, bangkay mo na ang nakahandusay. Ano ito? Hanggat hindi ito babalik sa pamilya Leo Cadia para gumawa ng pagpatay, lahat ay dapat pamahalaan. Nagmamadaling nagtanong si Karen, nang makakita ng pagkakataon. Sa takot na baka maantala siya ng ilang sandali ay mawalan siya ng pagkakataon. Pagpatay. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon ng isang tao. Hindi ko inaasahan na magagawa mo siyang patayin, upang takutin lamang siya ay sapat na. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ni Fabian Percival, nasa Valentine's Hotel ang tao. Kapag tapos ka ng kumain at handa kang makipagtulungan, diretsyong mag-strike. Tapusin mo ang trabaho at pagkatapos ay makakauwi ka na, hindi ba't ang ganda? Ganap na kahanga-hanga, maingat na tiningnan ni Karen ang larawan at gumawa ng okay na galaw, salamat sa pagligtas sa aming buhay, boss.
Salamat, boss. Sumunod naman si Terry Moore, yumuko sa likod niya at sumisigaw ng malakas. Pagkatapos magsalita, sumakay ang dalawa sa rundown na sasakyan ni Jetta, handa nang umalis. Maghintay. Pagsakay nila sa kotse, biglang tumawag si Julius Reed. Oh my gosh, kuya, hindi na makakabalik sa sinabi mo ang isang taong kagaya mo. Agad na bumagsak ang mukha ni Karen, naawang nakatingin kay Julius Reed. Eksakto, ikaw na mismo ang nagsabi, kasing ganda ng ginto ang pangako ng isang lalaki. Kaya lang, dahil babae si Sofia Leocadia at lalaki kami, walang kwenta ang mga salita namin. Tumanggaw din si Terry Moore. Ayaw mo sa iyong mga gastos sa paglalakbay. Kinuha ni Julius Reed ang isang balumbon ng ₱100 na perang papel mula sa kanyang wallet at pinagpag ito bago naglakad palayo. Kuya, iwanan mo ang pera. Malakas na sigaw ni Karen. Maaari kayong mag-comedy. Inihagis ni Julius Reed ang pera sa kotse at naglakad palayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 578, ang mahiwagang Devlin sa lungguhit isa. Paano nangyari ito? Sa Valentine's Hotel, nakahiga lang si Fabian Percival nang matanggap niya ang balita na nakunan si Elwood Thornycroft. Masyadong nagkataon ang lahat. Natitiyak niya na walang mga espesyaliya sa kanyang mga tao, o anumang operatiba mula sa alinmang paksayon. Ang bawat taong nagtatrabaho sa tabi niya ay maingat na pinili para sa kanilang lubos na katapatan. Ngunit nagkataong dumating ang mga pulis nang pinapatay ni Elwood Thornycroft ang pamilya ni Bran Cook. Mr. Thornycroft, may hindi tama. Sa kanyang tabi, malamig na sinabi ng isang malaking lalaki na nakasabit sa likod ang kanyang mga kamay, siguro na may nauna pang tumawag ng pulis. Kung hindi, paano nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao ng pamilya Cook na alertuhan ang mga awtoridad dahil sa modus operandi ni Miss Thornycroft? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpatuloy siya, bukod dito, kahit na tumawag nga ng pulis ang mga tao ng pamilya Cook, napakabilis ng kanilang response time, hindi ba? Sa sandaling nagtagumpay si Elwood Thornycroft, dumating kaagad ang mga pulis sa eksena. Nahuli nila siya, siniguro ang ebidensya sa proseso. Ang paghihintay sa kanila ay ang pag-asam ng bilangguan. May paraan ba para magawa ito? Umupo si Fabian Percival sa gilid ng kama, tahimik na nagsisindi ng sigarilyo, at bumantong hininga, mukhang hindi ganoon kadali ang Gonzales City. Walang paraan para malutas ito. Kapag napagtibay na ang paniniwala, matibay na ito. Nag-isip sandali ang napakalaking lalaki at pagkatapos ay sinabi, Mr. Thornycroft, maaari mo siyang bisitahin bukas at magpasya kung ano ang gagawin. Huli na ngayon, wala na tayong magagawa. Tumingin si Fabian Percival sa kanyang relo, lumingon sa malaking lalaki, at sinabing, Brown bread, nang wala na si Chang Feng, wala na akong masyadong taong maaasahan. Dapat kang mag-ingat. Si Brown bread ang kapitan ng bodyguard team ng kanyang mga empleyado, isang bona fide retiradong dayuhang sundalo. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay katangi-tangi, sa panahon ng kanyang panahon sa militar sa Amerikas, palagi niyang nakuha ang titulo ng nangungunang sundalo. Nakatanggap din siya ng maraming marangal na medalya. Nang maglaon, nang dumating si Fabian Percival sa Amerikas, nagkita ang dalawa, at ito ay isang relasyon na kapwa kapaki-pakinabang. Sa paglipas ng mga taon, pinigilan ng Brown bread ang maraming pagtatangkang pagpatay kay Fabian Percival at lumikha pa ng isang hukbong bakal, na nanumpa na ipagtanggol si Fabian Percival hanggang sa kamatayan. Dahil sa napakaraming lalaki, ayaw masyadong ilantad ni Fabian Percival ang kanyang mga ari-arian, kaya ipinadala niya ang mga ito sa pamamagitan ng tubig sa Gonzales City. Kung narito ka ngayong gabi, hindi tayo magiging ganoon kalungkot. Ipinikit ni Fabian Percival ang kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan ang kanyang boses, nakasama ko si Chang Feng sa loob ng napakaraming taon, at babalik na sana siya sa Gonzales City para magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos, mamatay ng ganoon. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Mr. Thornycroft, hindi na kailangang isapuso ito. Direkta at epektibong inaliw siya ng brown bread. Hindi siya nagpatalo sa paligid at gusto niyang diretso sa punto. Hindi na mabubuhay ang mga patay. Mr. Thornycroft, dapat ay tumutok ka sa paggaling sa iyong mga pinsala. Naayos ko na ang lahat sa labas.
Lumapit siya kay Fabian Percival, yumoko, at kumuha ng palanggana para sa paghuhugas ng mga paa. Mula ngayon, hayaan ang iba na gawin ang ganitong uri ng bagay. Nakasama mo ako sa loob ng maraming taon ng walang tunay na kapangyarihan. Ang mga paa ni Fabian Percival ay nakapatong sa isang tuwalya habang walang pag-aalinlangan niyang sinabi, ngayong patay na si Chang Feng, ikaw na ang pumalit sa kanya. Salamat, Mr. Thornycroft. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Brown Bread habang dinampot ang palanggana at lumabas ng kwarto. Nang wala na siya, inilabas ni Fabian Percival ang isang cellphone mula sa ilalim ng kama at tinawagan ang isang kontak. Sino ito? Habang nagkokonekta ang tawag, halatang nagising ang tao, na may bakas ng pagkairita sa boses. Nagsasalita si Fabian Percival, Mr. Thornycroft. Nang marinig ang pangalang Fabian Percival, agad na napabulalas ang kausap ng telepono, kailan ka pa bumalik? Wala akong ideya. Kaka-rating ko lang sa Gonzales City ngayon. Inatake ako pagkababa ng eroplano, patay na si Chang Feng, at ngayon ay inaresto na ng pulis si Elwood Thornycroft. Sinabi ni Fabian Percival na may panunuya sa sarili, mukhang mahirap na simula, di ba? Pagkatapos ng isang paghinto, sa wakas ay sinabi ng boses sa telepono, Mr. Thornycroft, sino ang gumawa nito? Itay Huntington. Fabian Percival let a bitter chuckle. I arranged 2 assassination attempts, both failed. Mukhang minaliit ko ang babaeng ito. Hindi. Sa kabilang dulo ng telepono, may dumating na hindi pangkaraniwang pagtanggi, nagkakamali ka. Bagamat nagpaplano at umuunlad si Itay Huntington sa Gonzales City, hindi siya ang pinakamabilis na tumataas. Kung gayon sino ito? Bahagyang nagkontrata ang mga pupils ni Fabian Percival na parang may na-realize. Hindi niya natuklasan ang ganoong impormasyon. Pagbalik sa Gonzales City, 2 lang ang target niya. Itay Huntington at Aaron Jackson. Natipon na ng una ang karamihan sa mga negosyo ng Gonzales City, kahit na kinuha ang posisyon ng chairman ng alyansa sa negosyo. Ang huli ay ang pinakamalakas na puwersa sa underworld at ang kalaban na si Fabian Percival sa huli ay kailangang harapin. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggal kay Aaron Jackson kaya niyang ganap na makontrol ang Gonzales City. Parang noong nakaraan lang, ilang buwan na ang nakalipas, mabilis na bumangon si Keller Radcliffe, ang apo ng chairman ng Radcliffe Group na si Zaid Radcliffe. Sa loob lamang ng 3 buwan, naging pangalawa na siya sa Itay Huntington. Napakalalim ng boses ng lalaki, or rather, Itay Huntington might just bedding the way for this woman, and the one who eventually take the highest position must be Keller Radcliffe. Totoo ba ito? Pinisil ni Fabian Percival ang kanyang ilong at malamig na nagtanong, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ang isang taong umaangat sa kapangyarihan ng napakalakas, hindi niya maaaring maging ganap na hindi nalalaman. Kung gayon, malamang narinig mo ang mga pangalan na ito. Tumigil sandali ang lalaki at pagkatapos ay nagsabi, Aaron Jackson, Ovidio Cook, Miguel Abat, Stanislaus Potter, at kahit ngayon, Itay Huntington. Ano ang pagkakapareho ng mga pangalan na ito? Natural na narinig ni Fabian Percival ang tungkol sa kanila, silang lahat ay mga boss mula sa Gonzales City o sa loob ng Five River Province. Lahat sila ay may malaking impluwensya sa buong Five River Province. Sa pagbabalik, ang mga taong ito ay nasa listahan ng HIT o sa listahan ng Co-optang. Pero hindi niya maisip kung ano ang pagkakapareho nila. Lahat sila ay tumatanggap ng mga order mula kay Julius Reed. O mas tumpak, si Julius Reed ay may kapasidad na pagsamahin ang mga taong iyon. Seryoso ang tono ng lalaki, halatang pilit na kinukumbinsi si Fabian Percival na totoo lahat ng sinabi niya. Julius Reed, yung lalaking nag-sponge ng mga babae. Imposible. Umiling si Fabian Percival at nagsalita sa telepono, Devlin, tumatanda ka na, hindi natumpak ang impormasyon mo. Nakita ko ang lalaking iyon ngayong gabi, isang ganap na bastos, at kasama niya si Itay Huntington. Naniniwala siya na napakatumpak niya sa paghusga sa mga tao. Isang tunay na may kakayahang tao, makikita niya ang mga ito sa isang sulyap. Ngunit si Julius Reed, bagamat walang ilang kakayahan, ang ideya na mapapakinggan niya ang mga amo na iyon ay isang panaginip lamang. Maniwala ka man o hindi, lahat ay totoo. Lahat ng tao ay niloko, pati na ang dating ako.
Mas naging solemn na ang boses ni Devlin, si Julius Reed ang asawa ni Kella Radcliffe. Sabihin mo ulit yan. Si Fabian Percival ay ganap na natigilan. Si Kella Radcliffe ay asawa ni Julius Reed. Ulit ni Devlin. Ang mga idiot na ito. Sinuntok ni Fabian Percival ang pader, galit na galit hanggang sa sumakit ang kanyang kaloob-looban, at kailangang sumandal sa kama sa matinding paghihirap. Sa tingin ko hindi nila nakuha ang ganoong impormasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono sa kanang kamay na para bang sa wakas ay naiintindihan na ang lahat. Mr. Thornycroft, ang pinakamalaking kalaban mo ay siya. Kung mapapaalis mo siya, sa iyo na ang Gonzales City. Nang matapos, nagtanong si Devlin, kailangan mo ba akong kontaken ang mga kapatid na nakalusot noon? Ipaalam sa kanila. Huminga ng malalim si Fabian Percival at nakapikit na sinabi, sa lahat ng mga taon na iyon, nagbayad ako ng napakataas na halaga para manatili kayong lahat dito. Ngayon, oras na para matupad ang iyong layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 579, Pag-akit sa ahas palabas ng yungib sa lungguhit isa. Tandaan ang oras, mayroon ka lamang 20 minuto. Sa loob ng Gonzales City Police Station, tiningnan ng opisyal ang masiglang matandang lalaki sa kanyang harapan at iminuwestra ang kanyang kamay pagkatapos makumplito ang pagpaparehistro. Isang tao lang ang pwedeng pumasok. Pagkalapag ng panulat, pinahinto niya ang brown bread na sumunod sa likod ni Fabian Percival. Hintayin mo ako dito. Tumalikod si Fabian Percival at nagutos sa malalim na boses. Oo, Lord Thornycroft. Tumango si brown bread. Tumalikod, umalis sa istasyon ng pulis, at nag-iisang naghintay sa kotse. Sa sandaling ito, sa loob ng visitation room, mukhang haggard si Elwood Thornycroft, malinaw na hindi nakatulog ng maayos buong gabi. Ama, nang makita si Fabian Percival, napangiti siya at walang magawang tumingin sa malamig na posas sa kanyang mga kamay. Vito, nadismaya ka ng husto ama. Kung talagang sangkot ka sa bagay na ito, susuportahan ko ang hustisya. Kahit anak kita, kahit makaalis ka, personal kitang papatayin. Itinuro ni Fabian Percival si Elwood Thornycroft na may madamdaming ekspresyon, dapat kong ipaghiganti ang mga biktimang iyon. Sir, please control your emotions. Kami ay mga pulis, natural namin siyang parurusahan ng batas. Isang kalapit na opisyal ang nagsalita bilang paalala. Sorry, medyo nabalisa ako. Huminga ng malalim si Fabian Percival, sinusubukang magmukhang mas kalmado. Pero kung inosente ka, gagamitin ni tatay ang lahat ng kapangyarihan niya para mapaalis ka rito. Pare, kinidnap ako. Lumipat ang mga mata ni Elwood Thornycroft nang bigla siyang sumigaw, wala akong kilala sa mga mamamatay tao na iyon, nakasalubong nila ako sa kalsada, nag-aalalang baka maglabas ako ng impormasyon, at inagaw ako hanggang sa Cook family, na nagpaplanong gawin akong scapegoat pagkatapos pumatay ng mga tao. Habang nagsasalita siya, nakasulat ang gulat sa kanyang mukha, noong oras na iyon, wala akong paraan upang labanan. Ang lahat ng mga taong ito ay may mga kutsilyo, sila ay mga dyablo na pumapatay ng hindi kumukurap. Natakot ako, gusto kong umuwi. Tinakpan ni Elwood Thornycroft ang kanyang mukha gamit ang kanyang nakaposas na mga kamay at napaluha. Isipin mo ang iyong mga salita. Ngayon, ang iyong pagbisita ay natapos na. Sa loob ng 24 na oras, kami ay magsentensya sa iyo o malilinaw ang iyong singil. Ang opisyal, nang marinig ang mga salitang ito, ay tumayo na may seryosong tingin upang makialam. May mga bagay na hindi masabi. Paumanhin, salamat sa pagpapalam sa akin ng aking anak na babae. Tumayo si Fabian Percival at yumuko sa opisyal bago makahulugang sinabi kay Elwood Thornycroft, ang mga inosente ay walang kasalanan, naniniwala ako sa katarungan at sa batas. Pagkasabi nito ay naglabas siya ng sombrero at isinuot sa kanyang ulo. Habang papaalis ay itinali din niya ang kanyang scarf at hinigpitan. Nang makita ang mga pagkilos na ito, bahagyang ngumiti ang mga labi ni Elwood Thornycroft. Kuwit, Mr. Thornycroft. Kumusta ang sitwasyon? Ligtas ba si Miss? Pagkasakay ni Fabian Percival sa kotse, nagtanong si Brown Bread. Mabuti na lang at hindi personal na kumilos si Vito. Ang punyal at ang sandata ay walang fingerprints. Ang tanging paraan para mahatulan siya ngayon ay ang mga akusasyon ng natitirang 4 na tao.
Sumando si Fabian Percival sa upuan ng kotse at nagpakawala ng malamig na tawa. Julius Reed, nakalkula mo na ang lahat ngunit hindi mo nakita ang pagdating nito, hindi ba? Ang pagkakahuli sa 4 na bodyguard ay walang balat sa ilong ni Fabian Percival, na hindi nagdulot ng tunay na pinsala. Marami siyang empleyado at bodyguard, habang inalis ang mga ito, mas maraming mahuhusay na kandidato ang agad na humalili sa kanilang lugar. Hanggat hindi nasaktan si Elwood, walang ibang mahalaga. I've already hinted to her that the blame will be placed on those men. Then I will make them commit them out of fear of charges, and all accusations against Vito will be fall out. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Fabian Percival, sumando sa upuan ng kotse, at bahagyang pumikit. Ngayon, hinihintay na lang natin ang balita. Ding! Maya-maya lang ay tumunog ang phone na nasa kamay niya. Devlin, ano ang problema? Huwag ilantad ang iyong sarili maliban kung talagang kinakailangan. Nang makitang si Devlin ang tumatawag, parang hindi nasisiyahan si Fabian Percival. Ang kontak ay ang kanyang pinakamalalim na nakatagong piraso ng chess, ang gayong pakikipag-ugnayan sa publiko sa araw ay nagpapataas ng panganib ng pagkakalantad. Manager Percival, may nagtatangkang pumatay sa iyo. Napakalamig ng boses ni Devlin na para bang wala siyang nararamdaman sa saway ng amo. WHO. Pagkarinig ng balita, biglang humigpit ang kamay ni Fabian Percival na nakahawak sa telepono. Sa ganitong uri ng sitwasyon, may nagtangkang pumatay sa kanya. Nagtalaga na siya ng malaking bilang ng mga bantay para protektahan ang sarili niyang kaligtasan, at araw na. Bakit wala akong natanggap na impormasyon? Pinaikit ni Fabian Percival ang kanyang mga mata, tila pinag-iisipan ang mga implikasyon ng buong sitwasyon. Top secret intelligence, hindi mo maaaring malaman. Ang boses ni Devlin ay nanatiling walang kibo gaya ng isang robot. Ang Shadow Warrior ay ipinadala ni Julius Reed. Siya, siya ang nagkukusa laban sa akin. Malamig na sabi ni Fabian Percival, na tumatawa, marahil siya ay nahihilo sa maikling tagumpay. Ilang tao ang ipinadala nila. Sa kanyang pananaw, ang pagtatangkang pagpatay ay malamang na malakihan, ngunit sa ilalim ng sikat ng araw, hindi ba sila natatakot na magdulot ng masamang epekto? Ito ang Gonzales City. Isang lungsod, at nagkataon na nananatili siya sa loob ng isang hotel, isang lugar kung saan nagtitipon ang karamihan. Kung totoong nangyari ang pagpatay, hindi ba sila matatakot na mawalan ng kontrol sa sitwasyon? 2 tao lang. Pagkatapos magsalita ni Devlin, muli niyang kinumpirma, oo, 2 tao lang, mag-iinarte sila kapag lumabas ka sa hapon. Magaling ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos kong ibagsak si Aaron Jackson ng Gonzales City, ikaw na ang papalit sa kanya. Si Fabian Percival ay medyo namangha, 2 tao lang. Iyon ay masyadong minamaliit sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa pagpatay, sa katunayan, ang mas kaunting mga tao na nasasangkot, mas madali itong isagawa. Brown bread, ay drive ka agad ang kotse sa sira-sirang bodega na iyon sa Gonzales City, at ayusin ang lakas tao. Kailangan nating hulihin ang 2 taong ito ng buhay. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumulong si Fabian Percival sa sarili, Julius Reed, napakabata mo pa para makipaglaban sa akin. Naiintindihan mo, Mr. Thornycroft. Inilabas ni Brown Bread sa upuan ng co-driver ang walkie-talkie at nagsimulang mag-utos, ang mga koponan ng 1, 2, at 3, ay sumunod sa likuran ko, patungo sa abandonadong bodega sa mga pantalan ng Gonzales City. Ang 4 na koponan, subaybayan ang ruta, bantayan ang mga kain na hinalang sasakyan, ang Team 5 ay hamarang sa ruta ng pagtakas. Siguraduhin hindi sila makakabalik. Natanggap, kasunod ng mga tugon mula sa walkie-talkie, 12 ng mga kotse ang dahan-daang sumakay sa likod ng sedan na sinasakyan ni Fabian Percival. Sinadya o hindi sinasadya ng mga sasakyan ang nakakalat sa nakapaligid na trapiko, mahigpit na nakapalibot sa sasakyan ni Fabian Percival sa gitna. Tapos na. Nang makakita ng napakagandang hanay, si Karen, na nakaupo sa intersection, ay itinapon ang kanyang phone card sa basurahan, at tinapik si Terry Moore, na nakahiga sa kalsada na nagkukunwaring natutulog, oras na para magtrabaho. Naakit mo ba sila? Pinunasan ni Terry Moore ang kanyang mga mata, groggy pa rin na parang hindi pa nagigising. Siyempre,
Nagpakalat lang ako ng tsismis, at naakit nito ang matandang fox na iyon. Gaya ng inaasahan, pinili niya ang mga suburb para ibaba tayo. Ngumisi si Karen, at pumasok sila ni Terry Moore sa lumang jeta. Mamaya, pwede kayong mag-away ng maayos. Kung mapatay ang matanda, patayin siya. Kung hindi, takutin man lang. Kung wala tayong papatayin, pakakawalan ba tayo ni Julius Reed? Sinimulan ni Terry Moore ang lumang jeta, hinahabol ang convoy sa unahan. Hiniling pa sa iyo ni Manager Leo Cadia na patayin si Julius Reed, kaya bakit ka tumatakbo pabalik pagkatapos mong bugbugin? Binigyan siya ni Karen ng patagilid na tingin. Hawakan ka, ikaw matandang kulit. Boom! Ibinagsak ni Terry Moore ang accelerator sa sahig, umuungal ang kotse habang mabilis itong humaharurot sa kalsada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 600 Sino ang mas matigas ang kamao sa lungguhit isa? Hindi nagtagal, dahan-daang huminto ang convoy sa tabi ng isang lumang bodega malapit sa mga pantalan ng Gonzales City. Ang lugar na ito ay dating isang pasilidad ng imbakan para sa magdamag na mga kalakal, ngunit habang naitatag ang 4 na bagong pantalan ng Gonzales City, unti-unting nawala ang halaga nito. Ang mga taon ay nag-iwan ng mga marka ng pagkabulok dito, gayunpaman, hindi mahirap makita kung gaano kalaki ang bodega na ito, at kung gaano ito kahanga-hanga sa tuktok nito. Halos 10 taon, nakatayo si Fabian Percival sa pasukan ng bodega, bahagyang hinahatak ang umuugong na tarangkahang bakal. Dahil sa kawalan ng maintenance sa paglipas ng mga taon, pati na rin sa pagguho ng hangin at hamog na nagyelo, ang bakal na tarangkahan ay natatakpan na ng kalawang, na tila ba ang isang malakas na hatek ay maaaring magpabagsak dito. 10 taon na ang nakalipas, gaano kaluwalhati ang lugar na ito. Sa takip silim, hindi mabilang na mga barge ang titigil dito, at ang malaking bodega ay mapupuno hanggang sa mapuno. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata, at maging ang kanyang boses ay bahagyang nabulunan. Mr. Thornycroft, lahat ng bodyguards ay lumubog sa pagtatago. At saka, bumalik na si Fox Miller. Lumapit si Brown Bread mula sa likod ni Fabian Percival, nagsasalita sa mahinang boses. Sa kasalukuyan, sila ay lumilitaw na 4 o 5 tao lamang sa ibabaw. Ang iba ay nakatago lahat sa tuyong damo sa labas ng bodega. Ang ilan sa kanila ay nagtago sa loob ng bodega, ganap na hindi nakikita mula sa labas. Oh, saan? Sa pagbanggit ng pangalan ni Fox Miller, lumiwanag ang ekspresyon ni Fabian Percival, at mabilis siyang lumingon upang tumingin sa pantalan. Mr. Thornycroft, nandito lang ako. Sa pagtaas ng boses, lumabas si Fox Miller mula sa brush, duguan at haggard. Ubo, ubo. Makalipas ang ilang hakbang, hindi niya napigil ang yumuko at umubo. Siya ay tila malubhang nasugatan. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling sumulong si Fabian Percival, mahigpit na hinawakan ang mga braso ni Fox Miller, nag-aalala siyang nagtanong, anong nangyari kagabi? Ang alam lang niya ay inatake si Alonzo Dragon ng isang bodyguard nang malapit na siyang magtagumpay. At sinamantala ng bodyguard ni Itay Huntington ang kaguluhan para nakawin ang sasakyan at makatakas. Tulad ng para kay Fox Miller, ang eksena ay walang iba kundi isang tumpok ng mga katawan at walang mga pakinabang na mapag-uusapan. Ang mas masakit sa kanya ay ang especially iya na pinaghirapan niyang itinanam sa tabi ni Itay Huntington ay namatay din sa eksena. Ang especially iya ay ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga. Sa mga individual na ito, naiintindihan niya ang bawat galaw ng mga tao sa paligid ni Itay Huntington. Pero ngayon, naging bulag na naman siya. Kagabi, isang nangungunang martial artist ang lumitaw sa tabi ni Itay Huntington. Kung hindi ako nakipaglaban ng husto para tumakas, baka patay na ako at hindi nakita makita, Ginoo. Nagpatuloy si Fox Miller, na umuubo habang nagsasalita, masyadong maraming dugo ang nawala sa akin kagabi, nagtago ng mag-isa sa isang sira na tirahan hanggang kamakailan lang nang magising ako, pagkatapos ay tinawag kaagad ang Brown Bread. Dapat kang bumalik at gumaling. Tumingin si Fabian Percival kay Fox Miller, na nagsasabi ng may matinding pag-aalala, walang mas mahalaga kaysa sa iyong kalusugan. Nilinggan niya ang mga bodyguard sa likod niya. Ikaw, kunin mo ang kotse at dalhin mo si Miller sa ospital, pagkatapos ay dumiretso ka pabalik sa hotel para hintayin ako. Pupuntahan kita pagkatapos ko dito,
utos niya. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. Thornycroft. Yumuko ng malalim si Fox Miller at sumunod sa itinalagang bodyguard patungo sa sasakyan. Brown bread, ayusin mo na may magbabantay sa bawat galaw niya. Kung may istorbo, isumbong mo agad ako. Pagkaalis pa lang nila ay agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Fabian Percival. Mr. Thornycroft, si Fox Miller ay isa sa iyong 4 na pang-industriyang brilyante, palaging kilala sa kanyang katapangan. Natapos magsalita si Brown bread, may halong pagkalito sa kanyang boses, hindi peke ang mga sugat sa kanyang katawan, talagang malubhang nasugatan siya. Mr. Thornycroft, hindi ka man lang ba nagtitiwala sa kanya? Habang naninirahan sa ibang bansa, ang koponan ni Fabian Percival ay mayroong 4 sa pinakamalakas na manlalaban, na kilala bilang 4 na pang-industriyang brilyante. Ang 4 na ito ay sina Fox Miller, Zadek Ridge, Brown Kames, at Rocco Leocadia. Kahit na siya ay nagpapalawak sa ibang bansa, si Fabian Percival ay palaging naniniwala na ang mga hindi niya kamag-anak, ay magkakaroon ng iba't ibang intensyon. Ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan ay mga taga-silangan na naninirahan sa ibang bansa. Sina Zadek Ridge at Brown Kames ay nanatili sa ibang bansa upang pamahalaan ang negosyo, habang si Fox Miller ay unang dumating sa Gonzales City kasama si Fabian Percival. At 5 oras ang layo ni Rocco Leocadia bago makarating sa Gonzales City. Ang pagdating sa kanya ay isang malaking grupo ng mga dedikadong mandirigma. Sa mga pambihirang oras na ito, hindi ako makapagtiwala sa sinuman. Si Mr. Thornycroft, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likod, walang pakialam na sinabi, Brown bread, hindi sa wala akong tiwala kay Fox Miller, ngunit lahat ng iba ay patay na, at siya lamang ang bumalik. Sa tingin mo ba ay may katuturan iyon? Mataas ang kasanayan ni Fox Miller, hindi ako nagulat. Kung gusto niyang tumakas, kakaunti sa mundo ang makakapidyo sa kanya. Tumugon ang Brown bread ng walang pag-iwas. Ang 4 na King Kong, totoo sa kanilang mga pangalan, ang bawat isa ay nagtataglay ng higit na lakas sa pakikipaglaban kaysa sa huli. Marahil iyon ay totoo, isaalang-alang natin ito bilang isang pagsubok para sa kanya, sabi ni Mr. Thornycroft ng dahan-dahan habang nakatingin sa mukha ni Brown bread. Ito ay isang pagsubok din para sa iyo. Kung ang Gonzales City ay natapos ng maayos, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mas makabuluhang mga responsibilidad. Salamat, Mr. Thornycroft. Ikinulong ni Brown bread ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim. Masyadong malaki ang Gonzales City, at tumatanda na ako. Lumingon si Mr. Thornycroft at sinuri ang sira-sirang bodega bago nagpatuloy sa loob. Ang bodega, na ilang taon nang hindi nakakakita ng mga bisita, ay napuno ng basura at maging ang konkretong sahig ay nagsimulang tumubo ng mga damo. Si Mr. Thornycroft ay naglakad papasok, sa wakas ay nakarating sa isang maliit na silid. Dito ako nakatira dati, sabi niya sabay tulak sa kahoy na pinto ng kwarto na natatakpan ng mga sapot. Puff, bahagyang inalis ni Mr. Thornycroft ang sarili, walang pakialam sa dumi na nabahiran ng kanyang damit. Dito niya sinimulan ang pagbangon sa kapangyarihan. Hello. Noon lang, 2 tao ang natagpuang nakaupo sa lumang kahoy na kama sa silid. Protektahan ang kaligtasan ni Mr. Thornycroft. Brown bread, mabilis na tumayo, hinayla si Mr. Thornycroft sa likod niya. Whoosh! Ang susunod na sandali, isang mahabang kutsilyo ang hiniwa sa hangin. Protektahan si Mr. Thornycroft, puno ng pawis ang noo ni Brown bread. Kung siya ay kahit kalahating hakbang mamaya, Mr. Thornycroft ay walang alinlangan na pinatay. Hindi masama, anak, lumabas si Karen mula sa silid na may ngiti, ang mga mata na brown bread saglit, pagkatapos ay bumaling kay Mr. Thornycroft, matanda, ayos lang kami dito. Bakit kailangan mong pumunta at guluhin kami? Kayong dalawa, si Mr. Thornycroft, na nalampasan ang maraming bagyo, ay tumagal lamang ng ilang segundo upang makabangon mula sa pagtatangkang pagpatay. Tumingin siya sa dalawa, isang mas matanda at isang mas bata, tumango, at nakangiting sinabi, ikaw ay dapat ang Shadow Warriors na ipinadala ni Julius Reed, hindi ba? Anong pinagsasabi mo, Mr. Ghost? Si Karen, na hindi nasisiyahan, ay pinunasan ang kanyang punyal, sa tingin mo ba ay pag-aari mo ang lugar na ito? Nakatulog ako ng maayos hanggang sa inistorbo mo ako.
Naiinis ako ngayon at parang gusto kitang patayin. Napakamatapang. Ang lakas ng loob mong maging napakapangahas sa harap ni Mr. Thornycroft. Pinunasan ni Brown Bread ang pawis sa kanyang noo at tumayo sa harap ni Mr. Thornycroft, ibagsak ang mga asasin na ito. Tway. Nang marinig ni Karen ang kanyang mga salita, dumura sa lupa si Karen, paano ako naging asasin? Sa iyo ba ang bodega na ito? Ano, dahil lang sa mayroon kang mga numero ay maaari mong itapon ang dahilan sa labas ng bintana. Hey, ang hirap magsalita. Sa oras na ito, 12 ng mga bodyguard ang nakapalibot na kay Mr. Thornycroft, handa ng kumilos sa kumpirmasyon ng presensya ng dalawang asasin. Hulihin sila ng buhay. Naiintindihan. Kasunod ng utos, biniyak ni Brown Bread ang kanyang leeg, handa ng hampasin. Terry Moore, binyo bully ako dito, hayaan mo silang malaman kung kaninong kamao ang mas mahirap. Umiwas si Karen paatras, at humakbang si Terry Moore na nagsasabing, narito ako.